Good morning mga kananay. Kapit bahay, kapit lang dahil panoodin nyo kung paano ako a day kapag wala akong work. Tayo ay maglalaba. Ayan na po, pababa na po ako. Papunta muna ako sa kwarto ng anak ko at sa kwarto ko kinuha ko yung 2 balding mga damitan. Siyempre, kailangan bumaba. Hinihingal pa ako niyan mga kaibigan. Yes, ang aga-aga. It's 5 a.m. nung mga panahon na yan. So, alam nyo na, andito na po tayo sa labahan. Ayan. Yan, naghahanghang pa, diba? Alam nyo na, wala pa tayong pambili. Soon, diba? In Jesus' name, amen. All glory to God. Hihiwalay ko muna ang dicolor at ang puti. Yan, unahin ko muna yung mga dicolor na laban. Kasi, hindi ba, ayan yung mga puti. Yan, inangat-angat ko pa. Ito na yung mga soap at detergent. Ayan, para mabango at malinis ang ating mga damit. Damit namin ng kids ko. O, diba, i-on na natin yan at pwede kong iwan yan para marami pang magawa. Dahil, ang next nating gagawin ay ang magsampay. Kuhanin muna natin yung naunang mga nasampay ko. Tapos, after nyan, titiklopin natin yan, tapos magchichikaan tayo para masaya. Alam niyo na, chikadorang inyong ina. Good morning and all glory to God. Tinatanggal ko muna lahat yan. At maya-maya after nyan, tara, chikahan tayo ng boga. Para naman, alam mo yon, nalilibang ang nanay nyo habang gumagawa ng gawaing bahay. Mamaya mag-Bible tayo mag-sharing tayo para masaya. Ito, kailangan ko siya i-hanger dun sa kabila. Hello everybody, kamusta? Don't be anxious because God is good all the time. Kung ano man yung naranasan natin, yung mga iniisip natin na hindi importante o mahalaga o feeling natin importante, yun nakakamba tayo. Pero doon nasusubok din yung faith natin kay God eh. Yung kung ititiwala ba natin yung buhay natin sa Panginoon o sa sarili nating utak, sa sarili nating sitwasyon. Nanonood ba kayo ng Squid Game kanina? Ay, ilang araw na namin pinanonood yun ng kids ko. Alam ko naman na hindi yun pwede sa mga bagets. Pero, hindi maiiwasan, sasamahan mo na lang. May aral yung Squid Game eh. Tento, dala sa kanila lahat, gusto nilang maglaro, laruin yung tao. Yun yung ano ng movie. Yung mahihirap naman, dahil kailangan nila ng pera, pang paggamot ng magulang, ng anak, pang sustento, pang kain, pang gamot ng ano, panghanap ng pamilya nila, pang sustento sa pag-aaral ng kapatid. Yung iba, wala nang rason para mabuhay. Alam mo yun, ginamit nila yun, yung may mga mayayaman, yung kahinaan ng mahihirap at yung mga wala nang kabuluhan yung buhay para dun sa larong yun. So, ang lalim nung Squid Game, kung papasukin mo siya sa malalim na, ako kasi, oh Lord, thank you, talagang siya to. Mula na nagbabasa ako ng Bible, mas lalong, hindi ako nag-aral, hindi ako nakapagtapos. Alam ko sa sarili ko, minsan kasi sabihin akong, syunga-syunga or kaya bubita, ganyan, pero pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, lumalawak yung pangunawa mo sa lahat ng bagay. Hindi mo na makikita yung mga masasama. May makita ka mong masama, may logical siya kung bakit. Mabilis mong maiisip kung ano yung aral na mapupulot mo doon, na meron din sa Biblia. Totoo hindi ako para gumawa kasi ginaguide ko rin yung mga anak ko. Syempre hindi mo naman lahat yan para ka ng, anong tawag nun, parang inaano mo na parang inaano mo na lang yun eh. Kapag masyado ka nag-ano, yung parang nangangaral, ganyan, parang hindi ka na rin naanohin ng mga tao. Syempre titingnan mo rin kung, okay, uso yun ngayon, ano bang mayroon doon? Ay, mga anak mo, kaysa manood sila mag-isa at walang mag-guide, di, sasamahan mo ngayon. So papaunawa mo sa mga anak mo, anong klase bang movie to? Bakit bawal siya sa bata? Alam mo yun? And yung baby, yung natira, alam mo, ang dami niyang ano na, yung baby natira, kung magiging sanggol lang tayo, tama ba? Yung tututo ba yung natira? Yung baby. Kung magiging sanggol lang yung kaisipan natin, walang masama. Kasi pure heart. At yung taong 4, 5, 6, yung bida, ilang beses binanggit na mabuting puso niya. Kaya ayaw siya maging masama ng mga taong masama sa paligid niya. Doon mo, anong klase bang movie to? Bakit bawal siya sa bata? Alam mo yun? And yung baby, yung natira, alam mo, ang dami niyang ano na, yung baby natira, kung magiging sanggol lang tayo, tama ba? Yung tututo ba yung natira? Yung baby. Kung magiging sanggol lang yung kaisipan natin, walang masama. Kasi pure heart. At yung taong 4, 5, 6, yung bida, ilang beses binanggit na mabuti yung puso niya. Kaya ayaw siya maging masama ng mga taong masama sa paligid niya.
doon mo rin marirealize na kahit gaano kasama yung mundo, huwag mong babaguhin yung mabuti mong puso. Dahil si God yung magbibigay sa'yo ng gantimpala, ng pagpapala. Di ba? Alala nga, naging ano lang ako, ewan ko lang, pero magaling yung director at nagsulat nun. Hindi ko alam kung nauunawaan niyo yung sinasabi ko about the game, yung sa Netflix, but ayun yung nakikita ko at yun yung sinabi ko sa mga anak ko, alam ko na mami, alam na namin mami, gano'n. Pero kasi ni-explain ko talaga sa kanila na, ayan, ganyan, may nakikita kong ganyan, tingnan mo, anong sabi, inuulit-ulit ko ba yan, anong sabi ng girl dun sa boy, na wag mong sasaktan yung guy kasi mabuti ka, wag mong dumisan yung kamay mo. Dahil lang sa sama ng loob, sa galit, sa puot, sa pera, makakagawa ka talaga ng mali. Kahit napakabuti mo pang nilalang. Pero gagabayan ka pa rin ni Lord na yung masamang kausap mo, kunyari yung napakasamang akala mo, siya pa yung magsasabi sa'yo na mabuti yung puso mo, wag mong baguhin yan. Ibig sabihin nun, ginagabayan yun ng Holy Spirit. Na kahit gaano kasama yung mga kasama mo, yung mundong ginagalawan mo, pwede namang hindi ka maging katulad nila eh. Tapos pinapakita mo sa kanila yung mabubuting gawa mo. At doon makikita nila, oo nga no, may mabubuti pa rin palang tao. Nananampalataya sa Panginoon. Totoo pala. Pasensya na po na sobrahan sa chika. Sa susunod ulit.